kami sa ferry. Ayan. Makita ko sa inyo sa labas. Can you hold it, Mako? Yan. Dito kami sa ferry. Papunta kami sa Discovery Bay. Masyadong maaga. Maaga kami napunta ngayon kasi gusto namin makausap yung contractor. Kasi pag pumupunta kami doon, wala siya, yung worker lang. So ang gagawin namin ngayon ay nakipag-appointment kami, punta kami doon. Kasi noong isang araw namili na kami ng mga accessories at saka toilet bowl tsaka sink. Yun. So yeah, ngayon pupunta kami doon, check namin kung ano na yung progress. Kasi nung last na nagpunta ako doon, nakita nyo na, kung napanood nyo yung last na video ko, wala pa, pa lang, demolish pa lang yun. Hopefully ngayon meron na silang nagawa. So yeah, yan ang titingnan namin. See you later. So ito yung view guys ng sa apartment namin. Ngayon papunta kami doon. Ayan yung apartment. Ayan. Hindi ko alam saan dyan yung floor namin. Pa yun sa taas. Ayan. So tatawid muna kami. Ayan yung playground dati. Malilit pa yung mga bata dyan sila naglalaro. Ayan yung apartment. That's a nice brand, Electrolux. But the washing machine will keeping you, right? Yeah. Okay, so yun guys. Ngayon naman ang namin focus is yung wall painting. So if you guys have any idea, please let me know. Yung flooring namin is wooden brown. Ito yung kulay ng flooring namin. So kailangan different. Tsaka yung yan, door namin. So gusto ko contrast siya. So yan ang next namin. Ang nahihirapan lang sila ngayon is yung sa kusina kasi marami akong changes, marami akong gusto ko yung ganito, gusto kong ganyan, but hindi pala ganun kadali. So yeah, yun ang medyo complicated. Ayan guys, pabalik na kami sa ferry. Pauwi na kami. Update ko na lang kayo mamaya. Marami pa akong sasabihin mamaya. See ya. So ayan guys, andito na naman kami ulit sa ferry. Pauwi na kami. Pabalik na sa Hong Kong side. Galing kami dun sa Discovery Bay. Nag-check ng apartment progress at saka yung marami kaming dinagdag at binago. So yun, alam niyo guys, ang hirap. Siyempre first time ko nagplan ng renovation. Actually yung sa Pilipinas, yung sa Cebu, dinadagdagan namin ng garage doon, saka yung dirty kitchen. Medyo stressful yun. Mas stress ako doon kasi ang layo ko, nandito ako sa Hong Kong, tapos yung sa bahay nagki-commute
nagko-communicate lang ako sa may kapatid ako doon na inassign doon na magtingin-tingin. Nakaka-stress kasi syempre hindi mo alam kung ano nangyayari, wala ka doon, hindi ka na ano mo lang yung sumbong kung ano, whatever, kung ano yung mga sinasabi lang sa'yo sa picture, hindi minsan nagmamatch doon sa mga gusto mo mangyari. So anyway, init so alam niyo na, nakaka-stress talaga itong ano. Actually hindi naman ako masyadong stress, yung baga yung syempre marami ka lang yung gusto na kung minsan hindi pwedeng mangyari kasi nga limited space, tapos nagiging complicated yung ano, complicated yung plano, yung plan nila mababago ng mababago. So hindi lahat ng gusto talaga natin is kailangan masunod. Kailangan natin minsan na hindi pala pwede yan, hindi pwede ito, or pwede mangyari yon pero may gagawin na ganito man. Basta complicated lang siya. So anyway, okay na siya. Hopefully matapos na yan. First week ng December yung talagang iniim namin na matapos yun. So ako guys, sa inyo, kung kayo ay magpapagawa, ay bibili magkaroon ng property, siguro much better kung bumili kayo ng lupa tapos magpagawa kayo ng sarili nyo. Kasi pag renovation, halos parang pareho rin yung nagpagawa ka ng brand new na bahay. Tutusin nga, hindi yan buong apartment pinarenovate namin, yung sa kitchen lang tsaka yung dalawang bathroom. Hindi naman masyadong complicated kasi change styles lang naman. Ang medyo complicated lang dyan is yung kusina. Gaya niyan kanina, may sinabi ako na gusto ko yung ganito, gusto ko yung ganyan, so babaguhin na naman, tapos may pinapadagdag ako, may ano, lang minsan nagkakaroon ng disagreement kasi nga syempre yung sa plano mababago na naman, so panibagong drawing na naman. Kaya minsan sinasabi ko na lang, wag na lang kasi habang marami kang dinadagdag, marami kang binabawas, ang trabaho is na-delay kasi kailangan na naman pagplanuhan, kailangan na naman ng ano. So yeah, kaya suggest ko sa inyo, kung bibili kayo ng lupa, mas maganda kasi magkano kayo bayad ka ng magpaplano. Sa plano na yun, masasabi mo kung ano yung gusto mo. Tapos high-tech naman ngayon, so makikita mo na yung 3D design. So maano mo doon kung ano yung gusto mo, idadagdag mo kung ano yung ayaw mo. Yeah, kung ako sa inyo, kung may lupa naman kayo, mas maganda magpagawa na lang talaga kasi halos pareho lang ang gastos. Mas mahal talaga ang renovation kasi ang mag-demolish mahal, diba? Bayaran mo, magbabayad ka sa demolition, tapos magbabayad ka pa para sa yung bagong para sa pag-build na. Kaya mahirap din minsan mahal, medyo mahal. Tapos ina-expect mo ganun lang ang gagastusin mo, then over time maraming dinadagdag, kailangan natin ng ganito, so ibig sabihin gastos na naman yan, dagdag ganito na naman. Baguhin kasi hindi siya nababagay doon, o yung materialis niya hindi pwede sa ganito. So yeah, kaya kailangan kung magpapagawa rin kayo, kailangan talaga wag mag-stick doon sa budget nyo lang, kasi pag nag-stick kayo doon ay matutrouble kayo. So make sure meron kayong enough budget, yung medyo mataas doon sa budget na gusto nyo lang gastusin. Kasi marami mga small thing na kailangan bilhin, dagdagan, ganito, gano'n. Basta marami. Mahirap. Pero hindi ako stress sa na to, sa changes na to. Medyo okay ako ngayon. Kasi yung nagpagawa lang kami ng garage sa Cebu, grabe yung stress ko noon, galang iiyak ko doon. Luha, pera, pagod ang inano ko doon. Tutusin, madaling trabaho lang. So yun lang muna guys. Next siguro pag nagpunta kami doon is update ko kayo kung ano na. Siguro may mga
yung kusina.